Noong taglagas ng 2005 sa gitna ng kabundukan ng Cordillera, kung saan nag-aalab ang pinakamagandang tanawin sa Pilipinas, isang babae ang biglang naglaho, si Elena Santos Reyes. Sa 36 na taong gulang at asawa ng isang kilalang psychiatrist, ay kasama ng kanyang asawa sa pag-akyat ng bundok nang pumasok siya sa isang maliit na landas at hindi na muling bumalik. Dahil sa malakas na bagyong dumaan kamakailan, ang tubig sa Ilog Agno ay rumaragasa at nakakatakot ang kulay. Ang tanging natagpuan ng mga search and rescue team ay isang Gore-Tex na jacket na sumabit sa pagitan ng mga bato sa ibaba ng ilog at isang piraso ng kanyang hiking boot. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan. Ang kanyang asawa, si Dr. Marco Reyes, ay humagulgol sa harap ng mga kamera. Pagkalipas ng isang taon, naglathala siya ng isang madamdaming koleksyon ng mga sanaysay na pumiga sa luha ng buong bansa. Tinawag siya ng mga taga-Baguio na ang ulirang asawa ng Baguio at nagtayo pa siya ng isang scholarship foundation. Walang sinuman ang nangahas na bahiran ang kanyang malinis na pangalan. Tanging si Kapitan Mateo Matt Cruz, isang veteranong investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, Cordillera, ang hindi naniwala sa mga luha ng doktor, ngunit walang bangkay, walang ebidensya. Sa panahong iyon na halos walang CCTV camera, walang paraan para patunayan kung ano ang tunay na nangyari sa liblib na kabundukan. Sa huli, ang kaso ay ibinaon bilang isang unsolved case at si Matt ay napilitang isuko ang kanyang tiyapa ng may bigat sa dibdib. Lumipas ang 10 taon. Noong tagsibol ng 2015, isang nobelang naging bestseller ang yumanig sa mga bookstore sa buong Pilipinas. Ito ay isang crime novel na isinulat ng isang hindi kilalang manunulat. Ang kwento, isang psychiatrist na pumatay sa kanyang asawa at pinalabas na isang aksidente. Kung isa lamang itong ordinaryong thriller, marahil ay walang pumansin. Ngunit nang makuha ng retiradong si Kapitan Mateo Cruz ang libro, hindi pa man niya natatapos ang unang 30 pahina, nagsimula ng manginig ang kanyang mga daliri. Ang mga paglalarawan sa nobela ay halos perpektong tugma sa kaso. 10 taon na ang nakalipas, sapat upang manindig ang kanyang mga balahibo. Ang edad ng biktima, ang tagal ng kanilang pagsasama, ang misteryosong 3 oras bago tumawag ng tulong ang asawa, at maging ang teorya tungkol sa isang partikular na gamot na itinuturing na top secret sa loob ng investigation team noon. Lahat ay nakasulat doon. Ito ay mga detalyeng tanging isang taong naroroon sa eksena ang makakaalam. Bakit isinapubliko ng salarin ang kanyang perpektong krimen sa anyo ng isang nobela? Dahil ba sa kayabangan, isang pag-amin o isang pang-uuyam sa lipunan? At ano ang sinisimbolo ng mga asul na milflores, hydrangeas na binanggit sa huling bahagi ng nobela? Ang kasong natulog sa loob ng 10 taon ay muling gigisingin ng isang libro. Ang kwento ng araw na yon ay magsisimula na ngayon. Kabanata 1, ang pagbabalik ng nakaraan. Abril 15. Sa isang eskinita sa lungsod ng Baguio, may isang maliit na kapihan kung saan ang lumang signboard ay humahaginit sa ihip ng malamig na hangin mula sa kabundukan. Ang may-ari, si Mateo Matt Cruz, ay nakaupo sa likod ng counter. Inaayos ang kanyang salamin habang binabasa ang isang lumang dyaryo. Sa edad na 62, matapos magretiro bilang kapitan sa CIDG, namuhay siya ng tahimik sa kapihang ito. Biglang tumunog ang kampana sa pinto at pumasok ang isang suking customer. Inilapag niya ang isang libro sa counter. Kapitan Matt, sikat na sikat to ngayon. Isang crime thriller, tamang-tama sa inyo. Dinala ko para sa iyo. Walang ganang tiningnan ni Matt ang pabalat. Isang mahimbing na pagtulog, isang crime novel na isinulat ng misteryosong si Anino ng Buwan. Mula nang may lathala, nanguna na ito sa mga bestseller list.
Karaniwang iwinawagayway ni Matt ang kanyang kamay at sinasabing sawang-sawa na ako sa mga kriminal. Ngunit ang librong iniwan ng customer ay nanatili sa counter hanggang sa pagsapit ng gabi. Thriller? Bakit pa ako magbabasa nito? Nakita ko na ang lahat ng karumal-dumal na bagay sa buong buhay ko, bulong niya sa sarili. Ngunit pagkatapos isara ang kapihan, naupo siya sa ilalim ng isang lampara sa kanyang silid at sinimulang basahin ang libro. Hindi pa man umaabot sa 30 pahina, biglang nanlisik ang mga mata ni Matt at bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri. Ang paglalarawan sa nobela kung paano tinurukan ng isang psychiatrist ang kanyang asawa ng isang espesyal na gamot para magmukhang natural ang pagkamatay at palabasing isang aksidente sa bundok ay napakadetalyado. Hindi ito basta-basta research lang. Ito ay mga detalyeng tanging isang taong nandoon mismo ang makakaalam. Mabilis na tumayo si Matt mula sa kanyang upuan at binuksan ang pinakailalim na drawer ng kanyang kabinet. Mula sa ilalim, kinuha niya ang isang bunton ng mga lumang dokumento. Ito ang mga kopya ng file ng unsolved case na hindi niya kayang itapon nang magretiro siya, ang Elena Santos Reyes disappearance case. Oktubre 2005, ang mga tala mula sa araw na iyon kung kailan biglang naglaho ang asawa ng psychiatrist na si Dr. Marco Reyes sa Cordillera ay nagsimulang tumugma sa mga salita sa nobela sa paraang nakakakilabot. Ang edad ng biktima, ang bilang ng taon ng kanilang kasal, ang 3 oras na pagitan bago siya tumawag ng tulong, lahat pareho. Kumuha si Matt ng pulang ballpen at isa-isang pinaghambing ang nobela at ang case file. 17 magkakatugmang punto ang kanyang nahanap. Butil-butil na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Lalo na ang mekanismo ng isang espesyal na gamot na mabilis na natutunaw sa katawan nito ay isang teoryang itinuturing na highly confidential kahit sa loob ng kanilang team noon. Pero bakit anino ng buwan ang pangalan ng may akda? Kung si Reyes ang sumulat nito, bakit niya binago ang pangalan o gumamit kaya siya ng ghostwriter? Tanong niya sa sarili. Muling nag-alab ang galit na naramdaman niya 10 taon na ang nakalipas. Kumbinsido siyang pinatay ni Dr. Reyes ang kanyang asawa, pinalabas na atake sa puso, ngunit hindi niya ito mapatunayan dahil hindi natagpuan ang bangkay. Kinabukasan, kinausap ni Matt ang isang kaibigan sa isang bookstore para makuha ang koleksyon ng mga sanaysay na inilathala ni Dr. Reyes noon. Sinimulan niyang ikumpara ang estilo ng pagsulat nito sa nobela. Ang aklat na iyon, na pinamagatang Ang Ating Mga Alaala sa Ulap, ay naglalaman ng mga sinulat ni Reyes tungkol sa kanyang pagdadalamhati at pagmamahal sa nawawalang asawa, isang bestseller na umani ng papuri mula sa lahat. Ang ritmo ng mga pangungusap, ang paggamit ng bantas, ang ugali niyang maglagay ng mga medical term sa Ingles sa loob ng panaklong. Walang duda, ito ay gawa ni Reyes. May kumpiyansa. Tinawagan ni Matt ang kanyang dating kasamahan na 10 taon na niyang hindi nakakausap, si Teniente Benji Ben Aquino. Si Ben, na nasa CIDG pa rin, ang higit na nakakaalam kung gaano kabigat sa dibdib ni Matt ang kasong ito hanggang sa araw ng kanyang pagre-retiro. Matapos ang ilang ring, isang boses na tila nagagalak ngunit nag-aalangan ang sumagot. Kapitan Matt, kamusta na po kayo? Benji, kailangan kitang makausap. Bukas, may oras ka ba? Biglaan naman po, Kapitan. May problema po ba? Ang kaso ni Elena Reyes. 10 taon na ang nakalipas. Naaalala mo pa ba? Isang maikling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Opo naman. Ang kaso pong iyan ang hindi ninyo binitiwan hanggang sa magretiro kayo. Bakit po? Pwede ba nating buksan ulit ang kaso? Mahinang tanong ni Matt. Bakit po? Anong? Sige po, bukas. Magkita tayo. Ibigay mo sa akin ang fax number mo. May ipapadala ako.
Nang gabing iyon, ipinadala ni Matt sa pamamagitan ng fax ang isang comparative chart ng 17 pagkakatugma sa pagitan ng nobela at ng case file. Sa una, nag-aalinlangan si Benji, ang muling pagbubukas ng isang 10 taong kaso dahil lang sa isang nobela ay tila isang malaking kalokohan para sa isang aktibong pulis. Bukod dito, si Dr. Marco Reyes ay isang iginagalang na personalidad sa Baguio, chairman ng isang scholarship foundation at isang local hero. Ngunit nang makita ni Benji ang chart, nagbago ang kanyang isip. Naramdaman niyang hindi ito basta pagsisisi lamang ng isang retiradong pulis. Sa kanyang kapihan, idinikit ni Matt ang mga litrato ni Reyes at mga pahina ng nobela sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang asong pangaso. At ang kanyang alaala ay bumalik sa taong 2005. Kabanata 2, Mga Bakas sa Lamig. Oktubre 11, 2005, 4:23 ng hapon. Isang tawag ang bumasag sa katahimikan ng himpilan ng pulisya sa Atok, Benguet. Sa kabilang linya, isang nanginginig na boses ang narinig, pag-aari ni Dr. Marco Reyes. Tulong! Ang asawa ko, si Elena, hindi ko siya makita. Pumasok lang siya sa isang maliit na daan pero 2 oras na siyang hindi bumabalik. Dahil sa bagyo, ang ilog Agno ay kulay putik at rumaragasa. Isang malawakang paghahanap ang isinagawa ng mga pulis at rescue teams sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang tanging nahanap nila ay ang jacket at isang bota ni Elena. Isinara ni Matt ang luma at naninilaw na report, hinubad ang salamin at napabuntong hininga. Isang kasong isinara ng walang bangkay, ngayon ay muling nabuhay bilang isang nobela. Ano ba talaga ang ginawa mo, Dr. Reyes? Bilang unang hakbang sa kanyang di-opisyal na investigasyon, nagtungo si Matt sa isang tahimik na subdivision sa Baguio kung saan nakatira si Dr. Reyes. Ang unang taong kanyang pinuntahan ay ang kapitbahay nito, si Aling Flora, 74 na taong gulang. Naku, Kapitan Matt, akala ko ba'y retirado ka na? Ano't napadpad ka rito? Bati ng matanda na tila natutuwa sa kanyang pagbisita. Aling Flora, naalala niyo pa po ba ang araw na nawala si Mrs. Reyes? Yung ingay na narinig niyo mula sa bakuran nila? Pumikit si Aling Flora, pilit inaalala ang nakaraan. Oo naman, 2 araw bago nawala ang asawa niya. Mga hating gabi yon, may narinig akong parang naghuhukay sa likod bahay nila. Tak, 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 tunog ng pala. Isinulat ni Matt sa kanyang kwaderno, hating gabi, paghuhukay, pala. Idinagdag pa ni Aling Flora na noong mismong araw na nawala si Elena, narinig niya ang sasakyan ni Dr. Reyes na umalis ng mas maaga kaysa karaniwan. Mga 5:00 ng umaga yon. Ang lakas ng tunog ng makina sa katahimikan ng umaga. Mula doon, nagpunta si Matt sa isang maliit na kainan malapit sa paanan ng bundok. Ang may-ari, si Mang Cardo, ay naalala pa ang mag-asawa. Sila ba? Mukha naman silang masaya. Kumain sila ng sinigang at uminom ng mainit na kape. Pero kung tama ang tanda ko, mga 9:00 na sila nang umaga dumating dito. Kumunot ang noo ni Matt. Kung umalis sila ng bahay ng 5:00, dapat ay naroon na sila bago mag 7:00. Mayroong halos 2 oras na nawawala. Saan sila nagpunta sa loob ng 2 oras na yon? Sunod niyang pinuntahan si Nurse Liza, na dating namamahala sa mga gamot sa klinika ni Dr. Reyes. Tila balisa si Liza sa biglaang pagbisita. Nang ungkatin ni Matt ang kaso, bigla siyang namutla. 10 taon na po yun. Bakit niyo pa binubuhay? Nasabi ko na po lahat sa pulis noon. Yung tungkol sa gamot na dinala ni Dr. Reyes mula sa isang seminar sa Maynila. Yung gamot na wala sa listahan. Sigurado ka bang para sa research lang yon? Mahinang tanong ni Matt. Yumuko si Liza at nanginginig na umamin.
Naaalala niya ang isang gamot na mabilis matunaw sa katawan at hindi nagiiwan ng bakas, at ang gamot na iyon ay nawala pagkatapos ng insidente. Sabi po ng doktor, para sa isang papel na sinusulat niya. Pero pagkatapos ng nangyari kay Ma'am Elena, kinilabutan po ako. Tinipon ni Matt ang lahat ng impormasyon at ibinigay kay Teniente Benji Aquino, pilit na binubuksan ang pinto ng katotohanang matagal nang nakasara. Ngunit nag-aalangan si Benji. Kapitan, si Dr. Reyes ay isang malaking tao sa Baguio. Kung kikilos tayo ng walang matibay na ebidensya at magkamali tayo, tapos tayong dalawa. Hinawakan ni Matt ang balikat ni Benji, ang kanyang mga matay nag-aalab. Benji, ginawa niyang nobela ang krimen niya at ipinagbibili. Kung hindi natin siya kayang imbestigahan ng opisyal, gawin natin ng palihim. Ako ang bahala. Determinado si Matt na hubaran ng maskara si Dr. Marco Reyes. Ang lihim na ibinaon sa malamig na ulap ng Cordillera, 10 taon na ang nakalipas, ay unti-unti nang nagpapakita ng kanyang karumal-dumal na anyo. Kabanata 3, Ang pagbubukas ng bibig. Unang linggo ng Mayo 2015, nakatanggap si Teniente Benji ng isang makapal na sobre mula sa PNP Crime Laboratory. Ang resulta, ang paglalarawan ng gamot sa nobelang Isang Mahimbing na Pagtulog ay nangangailangan ng kaalamang hindi basta-basta makukuha ng ordinaryong tao. Kapitan, sabi ng crime lab, tanging isang psychiatrist o anesthesiologist lang ang makakasulat ng ganito, ulat ni Benji sa telepono. Gaya ng inaasahan, sagot ni Matt. Ang kailangan na lang nating patunayan ay siya nga si Anino ng Buwan. Sinimulan ni Matt na busisiin ang mga huling araw ni Elena. Natuklasan niyang bago siya mawala, madalas siyang nakikipagkita kay Father Leo Gomez ng Our Lady of Lourdes Parish. Kumalat pa nga ang chismis noon na mayroon silang relasyon. Pinuntahan ni Matt ang pari. Father, 10 taon na po ang nakalipas. Ano po ba talaga ang relasyon ninyo ni Mrs. Reyes? Napabuntong hininga ang pari. 10 taon kong itinago ito sa dibdib ko. Lumapit sa akin si Elena dahil sa isang madilim na sikreto ng kanyang asawa. Ayon sa pari, natuklasan ni Elena ang malawakang pandaraya sa PhilHealth at sobrang pagrereseta ng gamot na ginagawa sa klinika ni Dr. Reyes. Nagiwan si Elena ng kopya ng mga ledger ng ospital sa isang lugar sa simbahan para kung sakaling may mangyari sa kanya. Nasaan ang mga ledger na yon, Father? Umiling ang pari, namumula ang mga mata. Hindi ko alam. Sasabihin niya sana sa akin sa araw na nawala siya. Ilang taon ko nang hinahanap pero hindi ko na makita. Nagmamadaling pumunta si Matt sa simbahan, ngunit isang mapait na balita ang sumalubong sa kanya. Nagkaroon ng renovation ang simbahan, ilang taon na ang nakalipas, at lahat ng lumang locker, kasama na ang mga laman nito, ay itinapon na. Muling naglahong parang bula ang ebidensya. Kapitan, si Dr. Reyes ay itinuturing na santo sa bayang ito, sabi ni Benji habang nanggigigil na tinatapak-tapakan ang upos ng sigarilyo. Binili niya ang kanyang reputasyon gamit ang pera. Ako mismo ang magtatanggal ng maskara sa mukha ng santong, yan, malamig na sagot ni Matt. Isang bagong pangalan ang lumabas sa investigasyon. Si Dr. Isabel Isa David, isang clinical psychologist na dating nagtrabaho sa klinika ni Reyes. Pagkatapos mawala ni Elena, bigla siyang umalis at lumipat sa malayong lugar. Kapitan, tingnan niyo to. Masyadong kahina-hinala ang timing ng pag-alis niya. Posibleng kasabwat siya, sabi ni Benji. Ngunit ang pinakamahalagang susi ay nasa iisang tao. Si Ana Reyes, ang nag-iisang anak na babae ni Dr. Reyes, na ngayon ay isang literary editor sa isang publishing house sa Maynila. Noong nawala ang kanyang ina, siya ay 20 taong gulang. Tiyak na naramdaman niya ang tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Maingat na tinawagan ni Benji si Ana, isang mahabang katahimikan ang sumunod. Magkita tayo sa Maynila.
Pero pakiusap, huwag na huwag ninyong ipapaalam sa tatay ko ang tungkol dito. Nang marinig iyon, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Matt. Sa wakas, may bitak na. Kapag nagsalita ang anak, hindi na makakatagal ang lalaking yon. Habang nasa biyahe papuntang Maynila, huminga ng malalim si Matt. Isang katotohanang hindi inaasahan ni Numan ang malapit nang lumabas mula sa baul ng alaala ng isang anak. Kabanata 4, ang piraso ng papel at ang larawan. Isang cafe sa Makati. Si Ana Reyes, 32 anyos, ay pumasok, halatang pagod at balisa. Inilabas ni Benji ang nobelang Isang Mahimbing na Pagtulog. Nang makita ito ni Ana, para siyang nakakita ng patalim. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Nabasa niyo po ba ang nobelang ito? Tanong ni Benji. Inilabas ni Ana ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag. Binasa ko po sa bookstore. Hindi pa man ako umaabot sa 50 pahina, alam ko na, sulat kamay ito ng tatay ko. Bilang isang editor, kabisado ni Ana ang estilo ng pagsulat ng kanyang ama. Ang ugali nitong mag-iwan ng isang espasyo pagkatapos ng tuldok, ang paggamit ng mga medical terms sa Ingles. Ito ang fingerprint ng pagsulat ni Dr. Reyes. Inamin ni Ana na gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa bawat pahina ng nobela, nakikita niya ang bakas ng kanyang nawawalang ina. May iba pa po ba kayong maibabahagi? Kailangan ko na pong maglakas loob para sa nanay ko. Tingnan niyo po ito. Ipinakita ni Ana ang isang lumang litrato sa kanyang telepono, isang screenshot ng text message na ipinadala sa kanya ng kanyang ina 1 buwan bago ito mawala. Nakasulat doon na may natuklasan siyang pandaraya sa klinika at kung may mangyari sa kanya, hanapin ang mga dokumento sa locker ng simbahan. Ito ay isang habilin. Bakit ngayon niyo lang po ito ipinakita? Hindi napigilang itaas ni Benji ang kanyang boses. Tumulo ang luha ni Ana. 22 anyos lang po ako noon. Sa totoo lang, akala ko nag-overreact lang si Mama dahil galit siya kay Papa. Hindi ko po inakalang kaya niyang gawin yon. Pero habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang duda ko. Pero si Papa na ang nagpapaaral at sumusuporta sa akin. Hindi ko kayang isipin na ako pa ang magpapakulong sa sarili kong ama. Duwag po ako. Pakiusap, ilabas niyo po ang katotohanan para sa nanay ko. Isang malaking ebidensya ang hawak na ngayon ni Benji. Mabilis siyang bumalik sa Baguio at sa tulong ng PhilHealth, kinumpirma nila ang pandaraya sa klinika ni Dr. Reyes 10 taon na ang nakalipas. Malinaw na ang motibo. Pinatahimik si Elena bago pa niya maibunyag ang katotohanan. Ang resulta mula sa crime lab, ang testimonya ng anak, at ang ebidensya ng pandaraya. Kailangan na nating simulan ang opisyal na investigasyon, mariing sabi ni Benji sa kanyang hepe. Agad na ipinag-utos ang isang search warrant para sa publishing house sa Maynila. Nakuha nila ang mga records ng server at ang bank account kung saan idineposito ang royalties ng libro. Walang duda, si anino ng buwan ay si Dr. Marco Reyes. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakatugma na. Tinawagan ni Benji si Kapitan Matt. Kapitan, kumpirmado. Si Dr. Reyes nga, si anino ng buwan. Ang kailangan na lang natin ay paaminin siya. Ang natitira na lang ay hanapin ang malamig na lugar kung saan itinago ni Dr. Reyes ang kanyang asawa at dalhin siya sa hustisya. Kabanata 5. Ang lihim ng mga asul na milflores. Habang abala si Benji sa paghahanda ng kaso, si Matt naman ay paulit-ulit na binabasa ang huling pahina ng nobela. Ang kanyang atensyon ay napako sa isang detalyadong paglalarawan ng mga asul na milflores, hydrangeas, na namumulaklak sa isang sulok ng hardin. Biglang may naalala si Matt mula sa isang forensic seminar na dinaluhan niya noon. Ang koneksyon sa pagitan ng pH level ng lupa at ng pagkabulok ng isang bangkay. Kapag ang isang katawan ay inilibing, sa simula ay naglalabas ito ng mga alkaline substance. Ngunit paglipas ng ilang taon, naiipon ang mga organic acid na ginagawang acidic ang lupa.
Sa acidic na lupa, sinisipsip ng mga milflores ang aluminum na nagiging sanhi ng pagbabago ng kulay ng kanilang mga bulaklak mula rosas patungong matingkad na asul. Parang kidlat na tumayo si Matt at muling pinuntahan si Aling Flora. Itinuro niya ang likod bahay ni Reyes. Aling Flora, yang mga asul na milflores sa sulok na yan, dati na po ba yang asul? Ay hindi. Dati, kulay rosas yan, katulad ng mga katabi niya. Mga 6 na taon na ang nakalipas, bigla na lang naging asul ang mga bulaklak sa parteng yan, sagot ng matanda. Nanindig ang balahibo ni Matt. Ang timeline ay perpektong nagtutugma. Tinawagan niya si Benji. Benji, nahanap ko na ang bangkay ni Elena. Nakalibing sa ilalim ng mga milflores sa likod bahay ni Reyes. Kumuha ka na ng search warrant. Ang testimonya ng Kalaguyo, ang siyentipikong hinuha ni Matt at ang text message mula kay Ana, lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iisang lugar, ang tahanan ni Dr. Marco Reyes. Ipinadala ang isang subpina kay Dr. Reyes para sa isang voluntary interview. Kapitan, sa tingin niyo ba susuko na lang siya basta-basta? 10 taon niyang itinago ang bangkay sa sarili niyang bakuran, tanong ni Benji. Mayabang ang taong yan, Benji. Kapag kinwestiyon mo ang galing niya bilang manunulat, tiyak na bibigayan, may plano ako. Mula sa kanyang drawer, kinuha ni Matt ang kanyang lumang guwantes na pang-imbestigasyon. Oras na para tapusin ang laban. Kabanata 6, ang bitag sa interogasyon. Hulyo 2015, pumasok si Dr. Marco Reyes sa interrogation room na may kumpiyansa. Nakaayos ang buhok, suot ang isang mamahaling jacket at may ngiti sa labi na parabang siya ang nag-i-interview. Dr. Reyes, dapat ko yata kayong batiin sa pagiging isang bestseller na author. Anino ng buwan, tama po ba? Sabi ni Benji habang inilalapag ang nobela sa mesa. Hindi ako nagtatago. Inililihim ko lang para protektahan ang aking propesyon, mayabang na sagot ng doktor. Sinimulan ni Benji ang interogasyon, ngunit lahat ng tanong niya ay madaling sinasagot ng doktor. Hanggang sa binuksan ni Benji ang huling pahina ng nobela, itinuro ang bahagi tungkol sa mga asul na milflores at sinabing may halong pang-uuyam. Maganda sana ang nobela, pero dito sa huli, nagkamali yata kayo. Hindi ba't kapag nabubulok ang isang katawan, nagiging alkaline ang lupa? Kaya dapat kulay rosas ang mga milflores, hindi asul. Isang malaking pagkakamali sa siyensya. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Dr. Reyes. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. Mali ka, Tenyente. Mababaw lang ang kaalaman mo, kaya mo nasasabi yan. Isang pagkakamali ay isang pagkakamali. Nakakadismaya para sa mga mambabasa, dagdag pa ni Benji, na lalong sinusundot ang kanyang ego. Hindi na nakapagpigil si Dr. Reyes. Tumayo siya at nagsimulang magpaliwanag na parang isang propesor. Ang paglabas ng ammonia ay panandalian lamang. Sa paglipas ng panahon, nagiging acidic ang lupa dahil sa mga organic acid. Detalyado niyang ipinaliwanag kung paano nagiging asul ang mga bulaklak na parabang personal niya itong inoobserbahan sa loob ng maraming taon. Sa sobrang pagnanais niyang ipagtanggol ang kanyang obra maestra, hindi niya namalayang inamin na niya ang lahat. Ang kaalaman niya ay hindi galing sa libro, kundi sa 10 taong pagmamasid sa sarili niyang likod bahay. Nang matapos siya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang detalyadong paliwanag na, yan, galing ba sa research para sa nobela o resulta ng 10 taong pag-oobserba sa sarili ninyong hardin? Mahinang tanong ni Benji. Namutla si Dr. Reyes at napaupo. Natauhan siya sa kanyang ginawa. Ilang araw ang lumipas, dumating ang search warrant. Pinasok ng mga investigador ang likod bahay ni Dr. Reyes. Sa gitna ng mga kulay rosas na milflores, may isang bahagi kung saan ang mga bulaklak ay may kakaibang kulay asul. Sinuri ang lupa.
Positibo sa mataas na antas ng phosphorus at nitrogen compounds na karaniwang senyales ng nabubulok na labi. Nagsimula silang maghukay. Hindi nagtagal, isang mapurol na tunog ang narinig. Maingat nilang inalis ang lupa. Pagkatapos ng 10 taon, ang mga puting buto ni Elena Santos Reyes ay sa wakas nasilayan ang liwanag. Mula sa kabilang bakod, pinanood ni Matt ang lahat. Tinanggal niya ang kanyang lumang guwantes. Sa wakas, nahanap ka na namin, Elena. Makakauwi ka na. Kabanata 7. Ang huling hatol. Kinumpirma ng DNA test na ang mga buto ay kay Elena nga. Si Dr. Marco Reyes ay inaresto at sinampahan ng kasong pagpatay. Sa korte, ipinaglaban ng kanyang mga abogado na si Elena ay namatay dahil sa dati nitong sakit sa puso at itinago lang ng doktor ang bangkay dahil sa sobrang takot. Isang matalinong depensa dahil mahirap matukoy ang sanhi ng kamatayan mula sa mga buto lamang. Ngunit ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Ang testimonya ng nurse, ang motibo ng pandaraya, ang nawawalang 2 oras, at higit sa lahat, ang video ng interogasyon kung saan detalyadong ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang tungkol sa mga Miraflores. Tumestigo rin ang kanyang dating kalaguyo na si Dr. Isa David at ang kanyang anak na si Ana na iprinisenta ang text message ng kanyang ina. Disyembre 15, hinatulan si Dr. Marco Reyes ng habambuhay na pagkakakulong. Hanggang sa huli, wala siyang ipinakitang emosyon na parang isang malamig na makina. Habang inilalabas siya sa korte, nagtama ang kanilang mga mata ni Matt. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ng doktor, hindi ng pagkisang pagkatalo, kundi ng isang kakaibang pagtanggap. Pagkalipas ng ilang taon, ibinenta ang bahay ni Dr. Reyes. Isang bagong pamilya ang lumipat. Nilinis nila ang napabayaang hardin, tinanggal ang mga lumang Miraflores at pinalitan ng bagong lupa. Nang tagsibol ng 2019, sa lugar kung saan dating namumulaklak ang malamig at nakakatakot na mga asul na bulaklak, muling sumibol ang mga bagong usbong. Ang mga bagong Miraflores ay hindi na asul, kundi isang masiglang kulay rosas, ang orihinal na kulay na minahal ni Elena, at isang simbolo ng tagumpay ng katotohanang sa wakas ay sumibol. Mula sa kabilang kalsada, pinanood ito ni Matt. Ang mga mata niya, na dating singtalas ng isang asong pangaso, ay sa wakas nagpakita ng kapayapaan. Epilogo. Ang katotohanan ay laging nariyan, naghihintay. Minsan, kailangan lang ng 10 taon para may isang taong makabasa sa wika ng mga bulaklak. Hindi kayang itago ng isang tao ang isang sikreto magpakailanman. Hindi nagsisinungaling ang mga bulaklak. At sa huli, ang panahon ay laging kakampi ng katotohanan.